Hanggang saan ang kaya mong gawin para iligtas ang taong mahal mo? Isang pangkaraniwang Hapon, isang batang babae na may edad na 10 taon ang naging isang bayani sa pagligtas sa kanyang kambal na kapatid mula sa pagkalunod. Pero 2 araw pagkatapos, isang nakakagulat na balita ang muling yumanik sa kanilang mga buhay. Maghanda para sa isang kwento ng tapang, katatagan, at ang nagbabagong kapangyarihan ng pagmamahal sa gitna ng pagsubok. O, handa na bang sumabak sa mag-inspirasyong paglalakbay na ito? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at samahan kami sa kwentong ito at iba pang nakakaantig na mga kwento. Isipin mo ang isang tahimik na hapon kung saan nag-enjoy ang pamilya sa maaraw na araw sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay nakaka-relax at ang tawanan ng mga bata ay humahalo sa hangin. Ang batang babae na 10 taong gulang ay nakatutok sa kanyang kambal na kapatid habang naglalaro sila sa tabi ng dagat. Bigla, isang malakas na alon ang tumama sa batang lalaki. Inila siya ng mabilis papunta sa mas malalim na tubig. Nang hindi nagatubili, tumakbo ang batang babae patungo sa tubig. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw at determinado. Natutunan niyang lumanggoy mula sa kanyang ama at alam niyang hindi siya dapat matakot. Sa mabilis at tumpak na galaw, lumanggoy siya patungo sa kanyang kapatid na nagsisimula ng mawalan ng pag-asa. Malamig ang tubig at malakas ang agos, pero ang batang babae, malit at walang takot, inawakan ang kanyang kapatid sa mga balikat at sinimulang lumanggoy pabalik sa dalampasigan. Sa bawat pagsagwan, naalala niya ang mga tagubilin sa kaligtasan, nanatiling kalmado at huminga na malalim. Masakit ang kanyang mga kalamnan, ngunit ang pagnanais na iligtas ang kanyang kapatid ay mas malakas. Nang sa wakas ay nakarating sila sa buhangin, inila ng batang babae ang kanyang kapatid sa isang ligtas na lugar, habang sumisigaw ng tulong. Ang kanilang mga magulang, nag-aalala, ay tumakbo patungo sa kanila. Niyayakap ang kanilang mga anak na may pasasalamat at pag-relief. Siya ang bayani ng araw na iyon, iniligtas hindi lamang ang buhay ng kanyang kapatid, kundi pati na rin ang isang hindi matitinag na ugnayan sa kanilang dalawa. Hindi nakaligtas ang kanyang tapang sa pansin. Ang kwento ng batang babae na nagligtas sa kanyang kapatid ay kumalat sa buong bayan, at siya ay tinanghal na bayani, dahil sa kanyang tapang at mabilis na pag-isip. Higit pa sa pagiging isang lifeguard, ipinakita niya ang kakayahang humarap sa panganib na may tapang at pagmamahal, na nagbigay inspirasyon sa lahat sa kanyang paligid. Gayon, 2 araw na ang lumipas, may nangyaring hindi inasahan na muling nagbago sa takbo ng kanilang mga buhay. Pagkatapos na insidente sa dalampasigan, wala nang naging katulad ng dati para sa pamilyang iyon. Ang tahimik at inaasahang routine na kanilang kinagisnan ay biglang nagbago. Bawat susunod na araw ay tila isang extension na masalimot na hapon na iyon, abang ang alaala ng takot ay nananatiling sariwa sa isip ng lahat. Una, ang batang babae ay tiningnan bilang isang maliit na bayani. Sa paaralan, ang kanyang mga kakles at guro ay nag-usap tungkol sa kanyang ginawa. Ang mga pag-uusap sa break time ay umikot sa insidente, at palagi siyang pinapaalalahanan kung gaano siya katapang. Bagamat siya ay nagmamalaki, may kasamang subtle na pressure. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay inasahan ng lahat na patuloy siyang maging matatag at determinado. Ang kanyang kambal na kapatid, sa kabilang banda, ay nakakaranas ng sariling mga demonyo. Sa gabi, madalas siyang nagigising mula sa mga bangungot, na muling naranasan ang sandali nang siya ay napalibutan na malamig na tubig. Sa araw, siya ay nagiging mas malapit sa kanyang kapatid na babae. Sinusundan siya na parang anino, natatakot na mapalayo mula sa kanyang tagapagligtas. Napansin ito ng kanilang mga magulang at nagpasya silang humingi ng tulong sa isang psychologist para sa kanilang dalawa, upang matutunan nilang harapin ang trauma sa isang malusog na paraan. Kinailangan din ng mga magulang ng mga bata na ayusin ang kanilang mga buhay. Ang ina, na dati ay hinahati ang oras sa pagitan ng trabaho at pag-alaga sa mga anak, ngayon ay naglaan na mas maraming oras para sa bahay, lagit eting nakatutok sa anumang senyales ng takot o pangungulila sa mata ng mga bata. Ang ama, sa kabilang banda, ay nagsimula ng magtrabaho mula sa bahay na ilang araw sa isang linggo. Nais na mas maging present para sa pamilya. Ang mga pag-uusap tungkol sa kaligtasan sa tubig at first aid ay naging karaniwan sa oras ng hapunan. Ang bahay, na dati ay isang lugar ng pahinga at comfort, ay naging isang lugar na masusing pagmamasid. Ang mga pinto at bintana ay sinisiguro na maraming beses sa isang araw, at hindi na pwedeng maglaro ang mga bata sa bakuran nang walang direktang pagmametyag ng isang matanda.
Ang mga aktibidad na dati ay simple, gaya ng pagpunta sa parke o pagbisita sa mga kaibigan. Ngayon ay nangangailangan ng masusing pagpaplano at pag-ingat. Ang mga relasyon sa loob ng pamilya ay nagbago rin. Mayroong sama-samang pakiramdam ng pasasalamat sa buhay ng kanilang mga anak, ngunit may kasamang latent na tensyon. Natutunan nilang pahalagahan ang mga sandali ng sama-sama, ngunit ang patuloy na pag-aalala para sa kaligtasan ay bumabalot sa bawat desisyon. Ang ina, halimbawa, ay nagpasimula ng pagtuturo sa mga bata ng mga pangunahing kasanayan sa survival at self-defense, habang ang ama ay nag-aral ng mga kurso sa first aid. Habang lumilipas ang mga araw, sinubukan ng pamilya na lumikha ng mga bagong masasayang sandali upang burahin ang alaala ng nakabigla na araw na iyon. Ang mga family outings ay pinlano ng mas maayos, at ang mga aktibidad sa bahay, tulad ng mga laro at pelikula, ay naging madalas upang mapanatiling abala ang isipan ng mga bata at malayo sa mga nakakatraumang alaala. Unti-unti, ang routine ay nag-angkop at nakatagpo ng bagong balanse. Ngunit palaging may anino ng pangyayaring iyon na nagsisilbing paalala sa kahinaan ng buhay. At sa gitna ng paghahanap na ito ng normalidad, dumating ang balitang muling magbabago ng lahat. Muling yumanik sa estruktura ng pamilyang ito na talagang nag-alinlangan. 2 araw pagkatapos na makabayang pagsagip sa dalampasigan, habang ang pamilya ay nag-angkop pa rin sa mga kamakailang pangyayari, isang tawag sa kalagitnaan na umaga ang nagdala na hindi inaasahang pagbabago. Ito ay mula sa ospital. Sinuong na ina ang tawag, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki habang nakikinig siya sa boses sa kabila ng linya. Pagkatapos ng tawag, tinawag niya ang ama na may tono ng pangangailangan. Napansin ng mga bata na nasa ligtas na kanlungan ng kanilang tahanan, ang tensyon sa hangin. Ipinaliwanag na ina na kailangan ng ospital na makita ang mga pagsusuri ng mga kambal kagad. Isa lang itong pag-ingat, sabi niya, sinusubukan na mapanatili ang kalmado. Sa daan patungong ospital, ang katahimikan sa sasakyan ay masasalamin. Tanging ang tunog ng pagkabahala ng ama ang naririnig. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng doktor na nagdala sa kanila sa isang pribadong silid. Dito, ibinunyag niya ang isang nakababahalang natuklasan. Sa panahon ng routine medical evaluation matapos ang pagkalunod, isang mas detalyadong pagsusuri ang nakakita ng isang nakababahalang bagay sa batang lalaki. Isang anino, isang palatandaan ng posibleng malubhang kondisyon. Kailangan ding masusing suriin ang batang babae, dahil sa kanilang pagiging kambal. Mataas ang posibilidad na pareho silang magkaroon ng katulad na kondisyon. Mahigpit na hinawakan na ina ang mga kamay ng mga anak. Sinusubukang aliwin sila habang ipinaliwanag ng doktor ang pangangailangan para sa karagdagang pagsusuri. Ang mga bata, na hindi pa ganap na naunawaan ang bigat ng sitwasyon, ay naramdaman ang pagkabahala at takot ng kanilang mga magulang na nakikita sa kanilang mga mata. Nagdaang ang buong araw sa ospital, sumasailalim sa mga pagsusuri, nag-antay ng mga resulta. Sinusubukan ang mga ngiti na tila matatag sa harap ng mga nurse at doktor na pumapasok at lumalabas mula sa silid. Sa pagtatapos ng araw, kinumpirma ng mga paunang resulta ang mga takot ng doktor. Ang batang lalaki ay may anomalya na maaring isang tumor, at ang batang babae ay mangangailangan ng patuloy na pagmamanman upang matiyak na walang mga katulad na palatandaan. Ang balita ay bumagsak na parang isang bomba sa pamilya, dinudurog sila sa isang alon ng takot at kawalang katiyakan. Sa mga sumusunod na linggo, ang routine ng pamilya ay umikot sa mga medical na konsultasyon, pagsusuri at paggamot. Ang bahay, na dati ay isang kanlungan ng seguridad at pagmamahal, gayo'y naging larangan ng labanan laban sa isang hindi nakikita na banta. Ang mga magulang ay nag-ayos ng kanilang oras sa pagitan ng ospital at trabaho. Sinusubukang mapanatili ang anyo ng normalidad upang hindi masyadong maapektuhan ang mga bata ng takot. Nagsimula ang paggamot ng batang lalaki, abang ang batang babae ay sumasailalim sa mga regular na pagsusuri. Ang ina, walang pagod, ay naghanap na impormasyon tungkol sa kalagayan ng kanyang mga anak, abang ang ama ay nag-alaga sa pagpapalakas ng suportang nakapaligid sa kanila. Ang mga kaibigan, kamag-anak, at kahit mga estranghero, na naantig ng kwento ng makabayang pagsagip at ngayon ng laban sa sakit, ay nag-alok ng tulong sa lahat ng posibleng paraan. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, ang lakas ng loob at pagmamahal na nagugnay sa pamilyang ito, ay nagsilbing angkla sa gitna ng bagyo. Ang batang babae, na nagligtas sa kanyang kapatid mula sa mapanganib na tubig, ngayon ay ang kanyang pangunahing pinagmulan na emosyonal na lakas. Bawat ngiti, bawat palihim na pag-alaga sa isa't isa,
ay paalala ng kapangyarihan ng pag-asa at pagkakaisa ng pamilya. At sa gayon, ang pamilya ay patuloy na umusad, araw-araw, nag-uusap at nagtutulungan, humaharap sa mga hamon na dati tila imposible. Ngunit determinado na talunin ang bagong laban na ito ng magkasama. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag mula sa ospital, ang emosyonal na buhay ng pamilya ay pumasok sa isang pagsabog. Ang bawat miyembro ay nakipaglaban sa mga emosyon sa kanya-kanyang paraan. Ngunit ang pakiramdam ng takot at kawalang katiyakan ay pareho sa lahat. Ang mga kambal, na dati may malalim na ugnayan ng pagsasamahan at saya, gayoy naging mas nakapagtataka. Ang kapatid, na halos nalunod, ay nagsimulang ipakita ang mga palatandaan na matinding pagkabahala. Madalas siyang nagigising sa takot, na bumabalik sa pakiramdam na siya ay hinahatak pababa sa dagat. Sa araw, siya ay naging mas malapit sa kanyang kapatid at mga magulang, natatakot na mapag-isa o mapalayo sa kanyang tagapagtanggol. Ang batang babae, na gumanap bilang bayani, ngayon ay may daladalang mabigat na emosyonal na pasanin. Nararamdaman niyang may patuloy na responsibilidad siya para sa kalusugan at kalagayan ng kanyang kapatid, isang bagay na hindi normal para sa kanyang edad. Ang presyon na maging matatag at mag-courageous, kasabay ng takot na mawalan ng kapatid sa sakit, ay nagdudulot ng tahimik na stress. Pinipilit niyang mapanatili ang positibong hitsura, ngunit napansin ng kanyang mga magulang ang malilit na pagbabago, mas kaunting tawanan, mas maraming sandali ng katahimikan, at isang magang pagkamatalino na dulot ng mga pangyayari. Ang mga magulang naman, nasa isang emosyonal na roller coaster. Ang pagmamalaki sa makabayang ginawa ng kanilang anak ay nahaluan ng takot at kawalang magawa sa harap ng sakit ng kanilang anak. Ang ina, na palaging naging emosyonal na haligi ng tahanan, ay madalas nang umiyak sa mga pribadong sandali. Sinusubukang iproseso ang ideya na mayroong napakalubhang bagay na maaring magpahamak sa buhay ng kanilang mga anak. Siya ay nagbawas ng tulog, laging nag-alala sa seguridad at emosyonal na kalagayan ng mga bata. Ang ama, na karaniwang kalmado at makatuwiran, ay nagsimulang makaramdam ng labis na pressure. Pakiramdam niya ay responsibilidad niyang panatilihing buo at matatag ang pamilya, abang humaharap sa kanyang sariling emosyon ng takot at pag-asa. Nagsimula siyang sisihin ang sarili sa insidente sa dalampasigan. Nagtatanong kung ano ang maaari niyang ginawa ng iba upang maiwasan ang agos na halos kumitil sa kanyang anak. Sa trabaho, bumaba ang kanyang konsentrasyon, palaging naabala ng mga inisip na alalahanin sa pamilya. Nagpasya ang mga magulang na kailangan nilang maunawaan ng mabuti ang kalagayan ng kanilang anak at anumang posibleng genetic na ugnayan na maaring makaapekto sa kambal. Mula roon, isang masusing paglalakbay ng mga investigasyon ang nagsimula, kasama ang mga konsultasyon sa mga kilalang eksperto at mga advanced na pagsusuri. Una, humingi ang pamilya ng opinyon mula sa isang pediatric oncologist na nagrekomenda ng serye ng genetic tests upang matukoy ang likas na katangian ng tumor na natagpuan sa batang lalaki at anumang posibleng panganib para sa batang babae. Nagpalipas ng oras ang mga magulang sa mga waiting room ng mga klinika, napapalibutan ng mga medical na dokumento, sinusubukang unawin ang mga resulta na dumarating. Bawat bagong medical report ay nagdala ng halo-halong pag-asa at takot. Ilang mga natuklasan ang nakadismeya, tulad ng pagkumpirma na ang tumor ay agresibo at nangangailangan na masinsinang paggamot. Ang iba naman, sa nakakagulat na paraan, ay nakapapahinga, tulad ng balita na ang batang babae ay walang agarang palatandaan ng kondisyon, ngunit dapat itong bantayan ng mabuti. Ang mundo ng genetics ay lumitaw na malawak at komplikado, at naharap ang pamilya sa mga termino at konsepto na kailangan nilang maunawaan upang makagawa ng pinakamainam na desisyon. Ang paghahanap sa katotohanan ay nagdala sa kanila sa isang kilalang genetic clinic, kung saan sila ay sumailalim sa masusing family analysis. Kabilang sa prosesong ito ang hindi lamang mga kambal, kundi pati na rin ang mga magulang, na lumilikha ng detalyadong genetic map ng pamilya. Sa loob ng mga linggo, naglaan ang mga magulang ng oras sa internet, nagbabasa ng mga scientific articles, at sumasali sa mga support forums para sa mga magulang na nasa katulad na sitwasyon. Nalaman nila ang isang posibleng genetic na koneksyon na makakapagpaliwanag sa pagkakaroon ng tumor sa batang lalaki at ang mga panganib para sa batang babae. Ang impormasyong ito ay naging mahalaga sa pagtukoy sa lapit ng paggamot at ang mga pag-ingat na dapat isagawa. Nagpasya ang pamilya na subukan ang isang experimental na paggamot na inirekomenda ng mga eksperto na nangangako na mas magandang pagkakataon sa paggaling.
Bilang karagdagan sa mga medikal na natuklasan, ang investigasyon ay nagbunyag ng malalalim na emosyonal na detalye tungkol sa dinamika ng pamilya. Sa gitna ng sakit at takot, natuklasan muli ng mga magulang ang kanilang lakas at kakayahang bumangon. Ang bawat bagong hakbang ng paggamot ay isang laban, ngunit isa rin itong pagkakataon upang mas magkaisa pa. Ang mga bata, sa kanilang bahagi, ay nagsimulang mas maunawaan ang kanilang kondisyon. Natutunan kung paano haharapin ang takot at kawalang katiyakan sa tulong ng mga magulang at mga propesyonal sa kalusugan. Ang suporta ng komunidad ng mga medikal na propesyonal ay mahalaga. Ang mga doktor, nurse, at mga espesyalista ay naging malapit na kaalyado, na nagpapaliwanag ng bawat hakbang ng proseso ng may pesensya at kalinawan. Sumoli rin ang pamilya sa mga support groups, kung saan nakatagpo sila na iba pang mga magulang at mga bata na dumaranas ng katulad na sitwasyon. Ang mga koneksyong ito ay nagdala ng ginhawa at pag-asa, ipinapakita na hindi sila nag-isa sa kanilang laban. Sa wakas, ang mga investigasyon at natuklasan ay hindi lamang nagbigay linaw sa kalagayan ng mga kambal, kundi pati na rin nagpapatibay sa mga ugnayang pampamilya. Ang bawat hamon na hinarap at bawat bagong impormasyon na nakuha ay isang hakbang patungo sa mas ligtas at may kaalaman na hinaharap. Ang determinasyon ng mga magulang na maghanap ng mga sagot at ang tapang ng mga bata na harapin ang kanilang katotohanan ay nagtransforma na isang sitwasyon, ang takot sa isang paglalakbay ng pagkatuto at paglago para sa lahat. Ang lakas at katatagan ng pamilyang iyon ay sinubok hanggang sa hangganan. Mula sa sandaling natanggap nila ang nakababahalang balita, ang bawat mayembro ay kinailangang makahanap ng lakas sa kanilang sarili na hindi nila alam na mayroon sila. Ang ina, sa kanyang sensitivity at pag-aalaga, ay nagsimulang maglaan ng higit pang oras sa mga bata. Naging patuloy at nakapapahining ang presensya siya. Ang kanyang mga salitang pampatibay at pagmamahal ay nakatulong upang maibsan ang takot na naghumapaw sa kanilang tahanan. Inayos din niya ang isang estrukturadong routine, kung saan ang bawat aktibidad ay may layuning panatilihing abala ang isip ng mga bata at ilayo sila mula sa mga alalahanin. Ang mga umaga ay nagsimulang mapuno ng mga aralin sa bahay, kung saan siya at ang ama ay nagpapalitan sa pagtuturo at paglalaro. Ang mga hapon ay inilalaan sa mga medical na konsultasyon at therapies, kasunod ng mga pagkakataon para sa masayang oras ng pamilya, tulad ng panonood ng mga pelikula o pagluluto ng sama-sama. Ang tatay, na laging naging haligi ng rasyonalidad, ay nakahanap ng mga bagong paraan upang ipakita ang kanyang pagmamahal at suporta. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-organisa upang magplano ng mga paraan ng paggamot at tiyakin na lahat ng mga medical na proseso ay nasusunod. Pero higit pa rito, siya ay naging inspirasyon para sa kanyang mga anak, aktibong nakikilahok sa kanilang mga laro at pag-uusap, na ipinapakita na kahit sa gitna ng pagsubok, ang pagkakaisa at pagmamahalan sa pamilya ay mahalaga. Ang mga katapusan ng linggo ay inilalaan para sa malilit na pakikipagsapalaran, tulad ng mga piknik sa parke, mga paglalakad sa mga ligtas na daanan, at peti na rin mga pagbisita sa mga musto at mga kultural na lugar. Palaging may dagdag na pag-ingat. Ang mga pagtakas na ito ay higit pa sa simpleng libangan. Ito ay isang patuloy na pagsisikap na panatilihin ang isang pakiramdam ng normalidad at kasiyahan. Ang mga magulang din ay nagbigay ng suporta sa isa't isa sa mga bagong paraan. Nagkaroon sila na mas malalim at tapat na pag-uusap. Pinag-uusapan hindi lamang ang kalagayan ng mga anak, kundi pati na rin ang kanilang mga takot at pag-alala. Ang mga gabi na hindi sila makatulog ay ginugugol sa pagpaplano na hinaharap, nag-uusap tungkol sa mga alternatibong paggamot, at binabalikan ang mga masasayang alaala mula sa nakaraan upang makahanap ng lakas. Ang family therapy ay gumanap ng isang mahalagang papel sa prosesong ito ng pag-angkop. Tinuruan ng mga therapist ang lahat ng kahalagahan ng bukas at tapat na komunikasyon. Sa mga sesyon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga bata na ipahayag ang kanilang mga takot at pagkabalisa, abang natutunan ng mga magulang ang mga teknik upang matulungan silang harapin ang emosyonal na trauma. Ang mga sesyon na ito ay naging isang ligtas na espasyo upang magbahagi ng mga damdamin at makahanap ng sama-samang solusyon sa mga pang-araw-araw na hamon. Bilang karagdagan sa therapy, sinimulan ng pamilya ang pagsasanay sa meditasyon at mga ehersisyo ng paghinga. Ang mga aktibidad na ito ay nakatulong upang bawasan ang antas ng stress at lumikha ng mga sandali ng kapayapaan at pagninilay. Ang practice na meditasyon ay naging isang mahalagang bahagi ng araw-araw,
nagbibigay ng kinakailangang pahinga upang makapag-isip ang lahat at mag-recharge. Ang suporta ng komunidad ay naging mahalaga rin. Ang mga kaibigan, kamag-anak, at kahit na mga malalayong kapitbahay ay nagkaisa upang mag-alok ng tulong. Nag-organisa sila ng fundraising para sa mga gastusing medikal, nagluto ng mga pagkain, nag-alaga sa mga gawaing bahay, at siniguro na maramdaman ng pamilya ang kolektibong suporta. Ang pakiramdam ng komunidad na ito ay nagdala ng aliw at isang pakiramdam ng pag-ari na napakahalaga upang mapanatili ang mataas na moral. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumibay ang katatagan ng pamilya. Ang bawat malit na progreso sa paggamot ay ipinagdiriwang na masiglang-sigla. Bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay dahilan para sa pagdiriwang. Ang mga kambal, na nagugnay sa isang hindi matitinag na pagkakaibigan, ay nakatagpo ng aliw sa isa't isa. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali na magkasama, tumawa sa maliliit na bagay, at harapin ang buhay ng may espiritu ng pakikipaglaban at pag-asa na nagbigay inspirasyon sa lahat sa kanilang paligid. Ang mga pagsubok ay nagdala ng mga hamong hindi maisip, ngunit nagbukas din ito ng lalim ng pagmamahal at lakas na lumagpas sa sakit. Natuklasan ng pamilya na sa kabila ng mga bagyo, aari silang manatiling magkakasama, nagtutulungan at harapin ang hinaharap ng may tapang at pag-asa. Kaya, ang bawat araw na lumipas ay hindi lamang isang laban na napanalunan, kundi isang patunay na makapangyarihang pagbabago ng pagkakaisa ng pamilya. Ang papel ng lokal na komunidad ay naging mahalaga para sa pamilya sa panahon ng hamong ito. Mula sa sandaling kumalat ang balita tungkol sa insidente at ang kasunod na medikal na pagtuklas, ang komunidad ay nagkaisa sa isang makabayan na paraan. Ipinapakita ang lakas at halaga ng kolektibong suporta sa panahon ng krisis. Kaagad pagkatapos ng insidente, ang mga pinakamalapit na kapitbahay ang unang nag-alok ng tulong. Nagsimula silang magdala ng mga lutong pagkain, naiintindihan na kailangan ng pamilya ng oras at lakas upang magtuon sa mga bata. Ang bawat pagkaing naihatid ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagkakaisa, kundi isang paraan upang maibsan ang kaunting bigat ng mga pang-araw-araw na responsibilidad. Ang suporta mula sa paaralan ay naging mahalaga rin. Ang mga guro at kawani ay nag-organisa ng mga aktibidad sa fundraising upang makatulong sa mga gastusing medikal. Ang mga temang kasiyahan, bazaar, at raffle ay naging karaniwan, na ang lahat ng kita ay nakatuon sa pamilya. Ang mga kakles na mga kambal ay sumulat ng mga liham, at nagdisenyo ng mga poster na puno ng mga mensahe ng pampatibay at pag-asa. Ang makita ang sigla at pag-aalaga ng kanilang mga kaibigan, ay nagdala ng ngiti sa mga mata ng mga bata. Ang mga social media ay naging makapangyarihang kasangkapan upang lalo pang magtipon ng suporta. Isang grupo sa Facebook ang nilikha ng mga kaibigan ng pamilya, kung saan regular na naipost ang mga update tungkol sa kalusugan ng mga bata. Ang mga mensahe ng suporta ay nagmula sa iba't ibang dako, kasama na ang mga tao na hindi pa nakilala ng pamilya. Ang grupong ito ay naging isang network ng emosyonal na suporta, kung saan ang mga mayembro ay nagbahagi ng mga salita ng pampatibay, nag-alok ng practical na tulong, at nag-organisa ng mga online fundraising event. Ang mga lokal na simbahan at iba pang mga organisasyong relihiyoso ay naglaro rin na mahalagang papel. Ang mga misa at pagsamba ay isinagawa para sa mabilis na paggaling ng mga bata, at maraming mayembro ng mga komunidad na ito ang nag-donate ng oras at mga mapagkukunan. Nabuo ang mga prayer group at naramdaman ng pamilya ang lakas ng mga panalangin at magandang enerhiya na nagmula sa napakaraming tao. Ang mga lokal na negosyo ay lumahok din, ang mga tindahan at restaurant ay nakipagsosyo upang mag-donate ng porsyento ng kanilang benta para sa pamilya. Mayroon pang malaking charity sale na inorganisa ng isang lokal na supermarket, kung saan lahat ng kita ay inilaan para sa paggamot ng mga bata. Ang tulong na pinansyal na ito ay nakapagbigay na malaking ginhawa sa mga magulang na nagbigay daan upang mas makapag-focus sila sa pagiging naroon para sa kanilang mga anak. Ang papel ng mga propesyonal sa kalusugan sa komunidad ay pantay na mahalaga. Ang mga doktor, nurse, at therapist ay naglaan ng mga karagdagang oras upang masiguradong makuha ng mga bata ang pinakamahusay na pangangalaga na posible. Ang mga propesyonal na ito ay hindi lamang nagbigay na mataas na kalidad ng pangangalagang medikal, kundi pati na rin na emosyonal na suporta, na lumilikha ng isang ligtas at mapagpatuloy na kapaligiran para sa pamilya. Ang suporta ng komunidad ay nagdala ng isang alon ng positibidad na tumulong sa pamilya, na harapin ang mga pang-araw-araw na hamon.
Bawat malit na kilos ng kabaitan, maging ito man ay isang mainit na pagkain, isang mensahe ng pampatibay loob, o isang pinansyal na kontribusyon, ay nagpalakas ng pakiramdam ng pag-ari at pagkakaisa. Ang pagkakaisa at espiritu ng komunidad ay nagpakita na, kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon, palaging may pag-asa at lakas na matatagpuan sa pagkakawanggawa at pagtutulungan. Ang karanasang ito ay nagkaroon din ng isang nakakapagpabago na epekto sa mismong komunidad. Ang mga tao ay naging mas malapit, pinatibay ang mga ugnayan ng pagkakaibigan at empatiya. Ang kaso ng pamilya ay nagbigay inspirasyon sa iba na maging mas mapagbigay at kumilos ng may higit na kabaitan sa pang-araw-araw na buhay. Ang komunidad ay lumakas bilang isang kabuuan na nagpapakita na, kapag nagkakaisa, kayang harapin at malampasan ang anumang hamon ng sama-sama. Kaya, ang kwento ng suporta ng komunidad ay isang patunay ng kapangyarihan ng kolektibo, ang kakayahang makarami, at ng malalim na epekto na maaring taglayin ng pagkakaisa sa buhay ng mga tao. Para sa pamilya, ang mga kilos ng suporta na ito ay isang patuloy na paalala na hindi sila nag-isa at na, sama-sama, kayang malampasan ang anumang pagsubok. Ang karanasan ng pagharap sa halos pagkalunod, ang medical na pagtuklas, at ang sumunod na paggamot ay nagkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto sa pamilya. Ang mga kahihinatnan at mga aral na natutunan ay humubog hindi lamang sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain, kundi pati na rin sa kanilang pananaw sa buhay at mga pagpapahalaga. Isa sa mga unang makabuluhang pagbabago ay ang pagpapahalaga sa maliliit na sandali. Bago ang insidente, ang pagmamadali sa araw-araw ay kadalasang nagdudulot ng pagwawalang bahala sa mga sandaling tahimik at masaya. Matapos ang mga pangyayari, ang pamilya ay naging prioridad ang oras na magkasama. Ipinagdiriwang ang bawat maliit na tagumpay at tinatangkilik ang mga simpleng aktibidad, gaya ng panonood ng paglubog ng araw, paglalaro ng mga board games, o pagluluto ng sama-sama. Ang mga sandaling ito ay naging mahalaga, isang patuloy na paalala ng kahalagahan ng pag-enjoy sa buhay ng buo. Natuto rin ang pamilya ng kahalagahan ng bukas na komunikasyon. Ang mga sesyon ng therapy ng pamilya ay nagturo sa lahat na ipahayag ang kanilang mga damdamin at takot ng tapat at nakabubuong paraan. Ito ay tumulong na patatagin ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, na lumilikha ng isang kapaligiran ng tiwala at suporta sa isa't isa. Ang mga bata, halimbawa, ay naging mas komportable sa pagbabahagi ng kanilang mga pag-alala. Alam na sila ay maririnig at maintindihan. Ang isa pang mahalagang aral ay ang emosyonal na katatagan. Ang mga magulang na dati ay nakakaramdam ng kawalang kapangyarihan sa harap ng mga pagsubok, ay natuklasan ang isang panloob na lakas na nagbigay kapangyarihan sa kanila na harapin ang mga hamon ng may tapang at determinasyon. Natutunan nilang pahalagahan ang pag-alaga sa sarili upang mas makapag-alaga na mas mabuti sa mga anak. Isinasama ang mga gawin ng pag-alaga sa sarili sa kanilang mga rutinas, tulad ng pagmumuni-muni, pagbabasa, at ehersisyo. Ang mga gawin na ito ay tumulong na bawasan ang stress at pataasin ang kakayahang harapin ang mga pang-araw-araw na pagsubok. Ang kalusugan ay naging pinakamataas na prioridad. Ang pamilya ay nagsimulang magpatupad na mas malusog na pamumuhay, na may balanseng dieta at pagsasama ng regular na physical na aktibidad. Ang mga bata ay hinihikayat na makilahok sa mga sports at mga aktibidad sa labas, hindi lamang bilang isang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng katawan kundi pati na rin bilang isang paraan upang patatagin ang isipan at espiritu. Ang patuloy na atensyon sa kalusugan ay nakaiwas sa iba pang mga komplikasyon at nagtaguyod ng pangkalahatang kalagayan ng kagalingan. Sa larangan na edukasyon, nagdala rin ng pagbabago ang karanasang ito. Mas pinahalagahan ng mga magulang ang edukasyon ng kanilang mga anak, hindi lamang sa akademikong aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at social na edukasyon. Ang paaralan, na sa simula ay naging lugar na suporta, ay naging katuwang sa paghubog ng mga bata. Nakipagtulungan sa mga magulang upang matiyak na ang mga emosyonal na pangangailangan ng mga kambal ay natutugunan. Isinagawa ang mga programa para sa kamalayan at emosyonal na suporta, na nakinabang hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa lahat ng mga estudyante. Ang komunidad, na labis na tumulong sa pamilya, ay nakakita rin ng pagbabago. Inspirado ng kwento ng katatagan, maraming miyembro ng komunidad ang nagkaisa upang lumikha ng mga programa ng suporta at tulong para sa ibang mga pamilya sa katulad na sitwasyon. Ang pagkakaisa na lumitaw ay naging isang permanente at makapangyarihang puwersa, nagugnay sa mga tao sa isang karaniwang layunin ng pagtulong sa isa't isa.
Ngunit ang pinakamahalagang aral ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagkakaisa. Natuklasan ng pamilya na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang lakas ng pag-ibig ay maaring malampasan ang anumang hadlang. Ang mga kambal, na may espesyal na koneksyon, ay natutong magtiwala sa isa't isa, na alam na laging mayroong isa't isa na handang harapin ang anumang hamon. Ang mga magulang naman ay pinalakas ang kanilang samahan. Naghanap ng mga paraan upang magtulungan at suportahan ang kanilang mga anak ng may balanse at pagmamahal. Sa kabuuan, ang mga epekto ng mga pangyayari ay makabuluhan, ngunit ang mga aral na natutunan ay positibong nagbago sa pamilya. Sila ay lumitaw na mas malakas, mas nagkakaisa, at may bagong pananaw tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga sa buhay. Ang bawat hamon na hinarap ay hindi lamang isang pagsubok ng katatagan, kundi isang pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. At sa ganitong paraan, patuloy na umusad ang pamilya, mas handang harapin ang hinaharap na may pag-asa at tiwala, na alam na sa sama-samang pagsisikap, aari nilang malampasan ang anumang pagsubok. Habang ang kwento ng pamilya ay kumalat sa komunidad at sa mga social media, nagsimula ring umusbong ang ibang mga kwento ng katapangan at katatagan, na nagpapakita ng pinakamaganda sa espiritu ng tao sa harap ng pagsubok. Isa sa mga unang kwento na lumabas ay tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Lucas, na nakatira sa perehong bayan at, na-inspire sa heroism ng batang babae, ay niligtas ang kanyang kaibigan mula sa aksidente sa bisikleta. Si Lucas at ang kanyang kaibigan ay nagbibisikleta sa isang parke nang mawalan ng kontrol ang kanyang kaibigan at nahulog sa isang dalistis na bilanggo sa mga sanga at bato. Nang walang pag-alinlangan, umakyat si Lucas sa hindi pantay na lupa at nailigtas ang kanyang kaibigan, gamit ang mga kasanayang natutunan niya sa isang scouting course. Ang mabilis at tiyak na aksyon ni Lucas ay nakaiwas sa malubrang pinsala, at siya ay malawakang kinilala para sa kanyang tapang. Isang kwentong humahamon ang lumitaw mula sa isang babaeng nagngangalang Marisa, na, nang marinig ang tungkol sa suporta ng komunidad sa pamilya ng mga kambal, ay nagpasya na mag-organisa ng grupo ng mga voluntaryo upang tulungan ang mga pasyente sa mga lokal na ospital. Si Marisa, na nakalampas na sa kanser sa suso ilang taon na ang nakalipas, ay alam ang kahalagahan na emosyonal na suporta sa panahon ng mga medikal na paggamot. Nagtipon siya ng mga kaibigan at kapitbahay upang bumuo na isang network ng suporta na bumibisita sa mga pasyente, nag-aalok ng kasama, pag-uusap at mga maliliit na tulong. Ang kanyang grupo ay mabilis na lumago at naging isang institusyon sa bayan, nagdadala ng kaginawaan at pag-asa sa marami. Ang kwento ni Ana, isang guro sa paaralan ng mga kambal, ay umantig din sa maraming puso. Si Ana, na nawalan na isang kapatid dahil sa isang bihirang sakit noong siya ay bata pa, ay palaging daladala ang sakit ng pagkatalo na iyon. Inspirado ng katatagan ng mga kambal at ng lakas ng kanilang mga magulang, nagpasya si Ana na ibahagi ang kanyang sariling kwento sa kanyang mga estudyante, lumilikha ng isang kapaligiran ng tiwala at empatiya sa silid-aralan. Nagpatupad siya ng mga programa para sa emosyonal na suporta, inihimok ang mga estudyante na ipahayag ang kanilang mga damdamin at tulungan ang isa't isa. Ang inisyatibong ito ay nagbago sa dinamika ng paaralan, nagtataguyod na isang pakiramdam ng komunidad at suporta sa pagitan ng mga estudyante. Bukod dito, isang grupo ng mga kabataan sa komunidad ang bumuo na isang club na tinatawag na Young Heroes, na inspired sa kwento ng batang babae na nagligtas sa kanyang kapatid. Nakatuon sila sa pag-aral ng first aid at kaligtasan sa mga emergency, nagsasagawa ng mga libreng workshop sa mga paaralan at sentro ng komunidad. Ang kanilang layunin ay bigyang kapangyarihan ang ibang mga bata at kabataan na maging handa sa pag-aksyon sa mga delikadong sitwasyon, na nagiging inspirasyon sa konkretong aksyon. Isa pang kwentong nakaka-inspire ay tungkol sa isang ina na nagngangalang Renata, na, nang makita ang katatagan ng pamilya ng mga kambal, ay nakahanap ng lakas upang harapin ang kanyang sariling laban sa depresyon. Si Renata, na tahimik na lumaban sa sakit na ito sa loob na ilang taon, ay nagpasya ng humingi ng tulong mula sa isang profesional at sumali sa isang grupo ng suporta. Inspirado ng determinasyon ng mga magulang ng mga kambal, nakahanap siya ng lakas upang ibahagi ang kanyang kwento sa publiko, na tumutulong na sirain ang stigma sa paligid ng mental health sa komunidad. Ang kanyang pagiging bukas ay nag-udyok sa maraming iba pa na humingi ng tulong at hindi mag-isang harapin ang kanilang mga laban. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nagbigay din sa mga gawa ng katapangan at katatagan, kundi lumikha rin na isang network ng inspirasyon at suporta sa komunidad.
Ang bawat kwento ng tapang at tagumpay ay nakatulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng komunidad at nagpapaalala sa lahat ng kakayahan ng tao na harapin at malampasan ang mga pagsubok. Ang kwento ng mga kambal at ng kanilang pamilya ay naging isang katalista ng pagbabago na nagpapakita na kapag inspired ng pag-ibig at tapang, ang mga tao ay maaring baguhin ang kanilang sariling buhay at ng mga tao sa kanilang paligid. Pagkatapos ang lahat ng pagsubok na hinarap, ang pamilya ay nagsimula ng makakita ng mas maliwanag at puno ng pag-asa na hinaharap. Ang proseso ng pag-angkop at paglago ay nahubog ng iba't ibang mahalagang hakbang at pagbabago. Ang mga kambal, ngayon ay mas mulat sa kahinaan at sa perehong oras sa lakas ng buhay, ay naging labis na malapit. Ang batang babae, na nagligtas sa kanyang kapatid, ay patuloy na nagpapakita ng diwa ng proteksyon at tapang. Nakatagpo siya ng isang hilig sa mga water sports, ginawang puwersa ang trauma upang matuto ng higit pa tungkol sa kaligtasan sa tubig at nagtataguyod pang maging lifeguard sa hinaharap. Ang kanyang mga magulang ay nagbigay ng suporta. Alam na ang hilig na ito ay tumutulong sa kanya na maproseso at mapagtagumpayan ang unang trauma. Ang kanyang kapatid, matapos ang mahabang panahon ng paggamot, ay nagpakita ng pambihirang katatagan. Nagsimula siyang makilahok sa mga physical na aktibidad at sports na hindi lamang nagpalakas ng kanyang katawan kundi pati na rin ng kanyang tiwala sa sarili. Ang paglahok sa isang lokal na koponan ng football ay nagdala sa kanya ng mga bagong kaibigan at pakiramdam na normalidad, tumutulong upang siya ay makaramdam na bahagi na isang mas malaking bagay. Bukod pa rito, siya at ang kanyang kapatid ay hinikayat na lumahok sa mga extracurricular activities na nagtuturo ng pamumuno at teamwork, na mahalaga para sa kanilang personal na pagunlad. Ang mga magulang, natututo mula sa bawat hakbang ng proseso, ay nag-adjust sa isang bagong normal. Nagpasya silang magtrabaho sa mas flexible na oras upang mas maraming oras na makasama ang kanilang mga anak. Pinahahalagahan ang bawat sandali bilang pamilya. Ang ina, na may pusong mapagmalasakit at dedikasyon, ay nakatagpo ng bagong layunin sa pagtulong sa ibang mga pamilya na dumaranas ng mga katulad na sitwasyon. Siya ay naging aktibong voluntaryo sa mga lokal na ospital, nag-alok ng emosyonal at praktikal na suporta sa mga magulang sa mahihirap na sitwasyon, ginawang misyon ng kanyang buhay ang kanyang sariling karanasan. Ang ama, na may makatuwirang at organisadong pamamaraan, ay ginamit ang kanyang kakayahan upang lumikha ng isang foundation na nag-edukasyon sa komunidad tungkol sa first aid at kaligtasan sa tubig. Ang foundation ay hindi lamang nag-alok ng libreng mga kurso kundi nag-develop din ng mga educational programs sa mga lokal na paaralan. Tinitiyak na ang mga bata ay palaging handa para sa mga emergency. Bilang isang kabuuan, ang pamilya ay naging simbolo ng katatagan sa komunidad. Sila ay lumahok sa mga lokal na kaganapan, ibinabahagi ang kanilang mga kwento ng tagumpay at nagbibigay inspirasyon sa iba sa kanilang paglalakbay ng tapang. Ang kwento ng kambal at dedikasyon ng kanilang mga magulang ay naging paksa ng mga motivational talks sa mga paaralan at community centers. Nagsisilbing paalala na ang pagkakaisa at suporta sa isa't isa ay kayang malampasan ang pinakamalaking mga hamon. Sa paglipas ng panahon, ang alaala ng insidente sa dalampasigan at ng medical na pagsusuri ay hindi nawala, kundi naging isang pinagmumulan ng lakas. Bawat kaarawan ng kanilang pagligtas ay naging isang pagdiriwang ng buhay at tagumpay. Ang pamilya ay tinitiyak na markahan ang petsang ito sa mga makabuluhang aktibidad, gaya na isang araw sa dalampasigan kung saan, sa halip na matakot sa mga alon, sila ay sama-samang nag-enjoy, pinagtibay ang kanilang control sa kanilang mga takot. Ang mga pananaw para sa hinaharap ng pamilya ay positibo at puno ng mga posibilidad. Ang mga kambal ay patuloy na lumalaki na may kalusugan, lakas, at determinasyon, handa na harapin ang anumang hamon na darating. Ang mga magulang, pinalakas ng paglalakbay na kanilang pinagdaanan, patuloy na nagiging mga haligi na nagugnay sa pamilya na matatag at masigla. Sa kabuuan, ang hinaharap para sa pamilya ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at tuloy-tuloy na paglago. Ang karanasan, kahit mahirap, ay lubos na nagbago sa kanila, at sila ay handang yakapin ang anumang darating, laging magkasama, laging matatag. Ang kwento ng pamilya ay isang makapangyarihang patunay ng tapang, katatagan, at lakas ng pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok. Mula sa dramatikong pagligtas sa dalampasigan, hanggang sa medical na pagkakahulugan na umantig sa kanilang buhay, bawat hamon ay hinarap na may matibay na determinasyon. Ang pagkakaisa ng pamilya, ang di matatawarang suporta ng komunidad, at ang pagsusumikap ng kambal,
ay hindi lamang nagpatatag sa kanila kundi naging inspirasyon din sa marami pang iba na kumilos na may tapang at pagkakawanggawa. Sa pag-transform ng mga sandali ng sakit sa mga oportunidad para sa paglago, natutunan ng pamilya ang mga mahahalagang aral tungkol sa komunikasyon, pangangalaga sa sarili, at ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat munting sandali ng saya. Ang emosyonal na katatagan at kakayahang umangkop ay nagbigay daan sa kanila upang makahanap ng bagong balanse at pag-asa para sa hinaharap. Siwong ay nation simbolo engge paka sa ate pagkakaisa. Nagpapakita na, magkasama, kaya natin malampasan ang anumang balakid. Ang paglalakbay ng pamilyang ito ay isang nakaka-inspire na paalala na ang pagmamahal at pagkakaisa ay kayang mag-transform ng buhay. Gayon, nais naming malaman ang iyong opinyon tungkol sa kahangahangang kwentong ito. Ibahagi ang iyong mga inisip at iwanan ang iyong komento sa ibaba. Ang iyong partisipasyon ay mahalaga upang patuloy tayong makapagkalat ng mga mensahe ng tapang at pag-asa